Good day again mga kapilo. So this day we will have another philosophical coffee session. And before that, gusto ko lang sabihin sa inyo na Happy New Year to all of you. And sana naging maayos ang pagsalubong ninyo sa New Year. And medyo matagal-tagal din tayo na hindi nag-discuss because of the typhoon at yung mga circumstances na nangyari noong last year. And I hope makasunod pa rin kayo sa discussion natin. And lagi niyong tatandaan na dapat tuwing nagdi-discuss ako, hahawak-hawak niyo lang yung module ninyo and then meron kayong pagsusulatan para naman masundan ninyo yung step-by-step process na ginagawa natin. So we are already in chapter 8. So ang chapter 8 is focused on immediate inference. So let me just read to you the course objectives. So at the end of the chapter, the students are expected to, number 1, apply the rules in the kinds of reduction, and number 2, analyze the rules in the square of opposition. So hopefully ma-discuss natin lahat ito at maihabol natin para sa final period. Now, eduction is a method or rendering in another way the same fundamental truth expressed in a given proposition. In other words, it is the other way of expressing the same proposition. In Tagalog, sasabihin natin, ganito siya, meron kang isang proposition na nabanggit, babanggitin mo siya na parang may aayusin ka, i-distort mo siya without changing the meaning. So paano yan? May sinabi ka pero hindi mo pinalitan. Parang for example, naligo ako. Sa makatwid, ako ay naligo. Dalawang bagay na magkaiba ako sinabi. Dinistort ko. So, naligo ako ay naligo. Same meaning, pero hindi parehas ng pagkakabanggit. So, ganun siya. So, as we go on, mas maiintindihan natin kung ano ang eduction. Okay. Kinds of reduction, there are actually 4 kinds. So, merong conversion, yung uunahin natin ngayon. Then, merong obversion, merong contraposition, and merong inversion. So, tandaan ninyo, class, itong inversion, conversion, siya yung pinakamadali. Kaya kung nahihirapan ka sa conversion, nako, ulit-ulitin mo lang yung video na to, itong lecture video na to. Kasi, pag hindi mo to nasundan, mahirapan ka sa susunod. Okay, conversion. Conversion is the restating of the proposition by interchanging the subject and the predicate. So, mas madali nating maintindihan. Gaya ng sinasabi natin, sa isang proposition, meron tayong subject, meron tayong copula, meron tayong predicate. Ang ginagawa lang sa conversion ay etong subject saka si predicate, pagpapalitin mo lang. So, magiging si predicate na to, si copula, yan pa rin, at saka si subject yan. So, pero, etong predicate mo na ngayon, siya na si subject. Etong si subject mo dati, siya na ngayon si predicate. So, ganun siya. Dapat masundan ninyo kasi medyo tricky lagi sa logic at wala tayong magagawa doon. Now, there are rules in logic. So, we have to adhere with the 3 rules. Number 1, yan lang, interchange the subject and the predicate. Magpapalitin mo lang yung pwesto nila. Pangalawa, do not change the quality. Paano tong do not change the quality? Ang quality ng proposition natin, kung matatandaan ninyo, ay dalawa lang. Positive at saka negative. So, kung ang proposition mo ay positive, huwag mo nang papalitan. Positive pa rin. Kung ang original na binigay ko sa inyo na proposition is negative, huwag mong papalitan, gawin mo lang ding negative. And then lastly, do not extend any term. So, I will discuss to you itong do not extend any term later on. So, pumunta na tayo sa examples natin. Lagi niyong tatandaan, class. Okay, tip ko sa inyo. This will be a tip na dapat hindi ninyo kakalimutan. Okay, sa simple conversion man yan o sa partial conversion o sa obversion man yan, sa contraposition or inversion, ang una nyong gagawin ay i-determine nyo yung symbol ng inyong proposition. And how will you determine the symbol of the proposition? Balikan lang natin yung square, yung A, I, E,
O na kung saan si A ay universal singular affirmative, si I ay particular positive, si E ay universal singular negative, at si O ay particular negative. So babalikan nyo yan. Ngayon, paano na uli yan yung I, A, E, O? So you have a work to do. I-review mo yung na-discuss natin recently, last year. Na-discuss naman na natin siya. So, sa simple conversion, there are only 3 formulae. Okay? Meron lang certain, kaya sabi ko sa inyo, you need to determine first the symbol of the proposition kasi meron lang mga certain symbols na pwedeng i-convert. Hindi lahat pwedeng i-convert. Okay? Hindi lahat pwedeng i-convert. Ano lang yung mga pwedeng i-convert? I proposition, E proposition, and A proposition. Okay? So, yun lang ang inyong pwedeng i-convert. Now, okay? Sandali lang ha. Sorry, nagsinga lang ako. Dugyot. Ganun na. Anyway, so I. So what is the formula for I to I? So ang I proposition, i-convert mo lang din siyang I. Ang E proposition, i-convert mo lang din siya na E. Ang A proposition, i-convert mo lang siya bilang A. Pero meron lang applicable na certain propositions. So yan. Papakita ko sa inyo. Ang formula ng I to I is sum S is P. Therefore, ang mabubuo mo, sum P is S. Okay? Now, tignan ninyo, si Chinese, siya yung subject natin. Ito yung copula R. Ito yung predicate natin si businessman. Ang ginawa ko, pinagpalit ko lang siya kasi yun ang sinasabi niya. Bakit pala siya I? Kasi because of sum. So I siya particular positive. So gagawin mo lang din siyang particular positive. So therefore, if some Chinese are businessmen, pagbabalik rin mo lang, therefore, some businessmen are Chinese. So, very easy, di ba? So, itong original predicate mo, siya na ngayon si subject mo. Yung original subject mo, siya na ngayon si predicate mo. Ngayon, itong copula mo, as is, positive, positive. Gets? Nakukuha ninyo. If you have any questions, magtanong lang kayo sa akin, mag-message kayo sa akin, or mag-send kayo ng comment sa video na to. So, ganun din siya dito. Some teachers are kind persons. Therefore, some kind persons are teachers. So, nakukuha nyo, pinagbabaliktad lang natin yung position. Ayan. Interchange the position. Some motorcycles are Yamaha. Some Yamaha are motorcycles. Okay? So, pinagbaliktad mo lang yung propositions. Yung subject and predicate. Sa E to E naman, paano naging E? Ang E ay tatandaan ninyo, ito ay universal singular negative. No man is a woman. Okay? No man is a woman. Kasi lahat ng lalaki, hindi naman babae. Sa mga tweed, lahat ng babae ay hindi lalaki. Kasi, kung lalaki ka, lalaki ka. Kung babae ka, babae ka. Magpa-sex change ka man, lalaki ka pa rin or babae ka pa rin. Okay? So, yun ka eh. Yun ang natural mo. Now, so ito ay, pinagpalit mo lang. Sir, positive yan ah. Bakit is lang? Balikan nyo yung discussion natin. Because of the presence of no, ang ibig sabihin yan, it is as if you said, every man is not a woman. And then, every woman is not a man. Ayan. E to E. Every professional is not an educated person. Therefore, every uneducated person is not a professional. So, pinagbabaliktad mo lang yung positioning nila. No sunny day is a rainy day. Therefore, no rainy day is a sunny day. Pinagbaliktad mo lang yung position nila. E to E. Ganun. Sa A to A naman, tandaan nyo to. Ito, nilagay ko to. Ang A to A ay universal singular positive. Applicable lang siya if the proposition is a definition or the terms in the proposition are interchangeable. Definition, babalikan nyo yung ibig sabihin ng definition as we have discussed last time. And then the terms in the proposition are interchangeable. My father is the best father in the world, for example. My father is singular. This is positive, kaya ito ay
a proposition. The best father in the world. There is only best father in the world. Kasi it is already in its superlative form. Okay? Superlative form yan. So, interchangeable siya. So, the best father in the world is my father. Logic is the science and art of correct thinking. Bakit siya interchangeable? Kasi siya ay definition. Logic is the science and art of correct thinking. So, the science and art of correct thinking is logic. Manila is the capital of the Philippines. Therefore, the capital of the Philippines is Manila. So, kahit pagbalik mo, okay lang siya. Papakita ko sa inyo mamaya. Magbigay ako sa inyo pala ng isa ng example. Wait, okay. Dito kasi, pag sinabi natin, di ba, magbigay tayo ng a proposition. For example, every monkey is an animal. Kung gagawin natin siyang a proposition, ilalagay natin every animal is a monkey. You see here, may mali. Every monkey is an animal. Okay yan, tama yan. Okay, that is universal positive. So, kaya siya naging A. Pero, bakit sabihin mo every animal is a monkey? May mali. Hindi naman lahat ng animal ay monkey. Merong baboy, merong manok, merong camel, merong lion, meron yung ex-jowa mo na animal. Biro lang. Diba? So, you cannot say that every animal is a monkey. And then, kung babalikan natin yung third rule, sabi niya dyan, do not extend any term. Okay. Diyan na papasok yung discussion natin na do not extend any term. Tandaan niyo yan. Ito universal positive. Dahil ito ay positive as a rule. Kung makukuha pa ninyo, kung ang iyong proposition ay positive as a general rule, ang iyong predicate ay particular lang. Balikan nyo yung discussion natin dyan. As a general rule, particular siya. Nag-quiz pa kayo dyan noon. So, since particular lang siya, hindi mo siya pwedeng gawing every. So, magiging I lang dapat siya. Kasi particular lang siya. So, some animal is a monkey or some animals are monkeys. So, naging plural naman yung every monkey tas monkey. Okay lang yan, walang problema dyan. Basta sinunod mo yung SCP form. Ano yung SCP? Subject, copula, predicate. Kahit ito, singular lang ito ay plural, pero pareho silang positive. Okay? So, some animals are monkeys. So, ganun siya. Ganun siya. So, kaya hindi pwede ang A to A proposition kung hindi siya nagfo-fall sa definition at kung hindi interchangeable yung terms. Ito ay example na actually ng partial conversion na i-discuss natin dito. Ito na siya. So, kanina simple conversion, ngayon partial conversion. So, sa partial conversion, ang mga pwede lang A to I, tapos E to O. Okay? A to I, saka E to O. So, ganun lang din. So, every S is P, therefore, some P is S. So, every rabbit is an animal, some animals are rabbits. Pinagpalit mo lang. So, bakit naging ganun nga some siya? Kasi nga, I na siya. Particular na siya. Sa A, maaring universal or maaring singular. So, every sampagita is a fragrant flower. Some fragrant flowers are sampagita. Pinagbabaliktad mo lang sila. So, ganun din dito. Every ice cream is sweet. Therefore, some sweet are ice creams. So, A to I. Ito ay, tignan nyo lang to at lagi nyo tatandaan yan na A yan kasi universal positive. Tapos yung some animal, particular positive. So, A, I. So, mag-fall pa rin sa symbol. Kung nakalimutan na ninyo yung symbol ninyo, you better review the symbol of the proposition. So, sa ito o naman, no S is P, therefore, some P is not S. So, no spaghetti is an original Filipino food. So, magiging, ito ay universal negative. So, ito, some original Filipino food is not spaghetti. Ito ay particular negative na siya. Kasi O nga.
naging O. So every monkey is not a lion, some lions are not monkeys. So pinagbabaliktad mo lang siya, pero yung quantity ng proposition na babago. Kasi universal negative ito, particular negative naman yan. So no Dean's Lister is a lazy student, universal negative. Therefore, some lazy students, particular, are not negative Dean's Listers. So ganun lang siya kasimple, class. So if you have any questions, you need to ask me. So yun lang munang i-discuss ko sa inyo. Mag-record uli ako ng another video for oversion kasi magiging masyado ng mahaba yung discussion natin kapag ganito. Okay, so if you have any questions, class, please try to ask me. And ibibigay ko na lang sa Facebook page natin yung assignment ninyo na dapat yung gawin. So I hope, class, that you understood conversion. Kasi kung hindi mo maintindihan yung conversion, lalong mangangamote ka sa obversion and contraposition and inversion. At mas lalong-lalo na sa mga susunod pa na topics natin. Kasi ito, very simple pa ito. So, bye muna. And upload ko na to. God bless, guys.